may mga bit-bit na mga digital cameras or mga smartphones na maganda na yung camera, as much as possible, mag-take tayo ng original pictures sa ating coverage. Yon. Anong ibig mo sabihin sa original pictures, original photos? Ibig sabihin, ikaw yung kumuha ng picture. Huwag kang dadampot kung saan-saan. Oo. Patungo tayo doon patungo tayo doon sa pagdampot sa saan-saan. Pero ang tip ko, maglitrato kayo mag-take kayo ng original photos niyo dahil number one, ma-enhance yung photography skill ninyo at na magagamit nyo rin later on sa pagbablog ninyo. Tama yun kasi mas maganda, sa aking opinion mas maganda o mas mainam na nakalagay sa ating mga vlog yung actual photos natin. Hindi yung nanggaling sa kasi maraming binibigay na photos na ang mga companies na parang shotgun photos na tapos wala na tayong ginawa para maipakita din natin sa ating mga mambabasa na meron tayong effort na ina-exert para mapaganda ang ating mga post. So ibig sabihin, i-include natin doon yung actual photos natin kasi nandoon na rin tayo. So might as well i-share natin kung ano yung actual experience natin. Kung produkto 'yan, for example, mobile device, cellphone. Hawakan mo yung cellphone, i-selfie mo yung mag-selfie ka kasama yung cellphone, yung mobile device. Tapos yun ang ating i-post. At nandun na rin naman tayo sa pag-take ng original pictures sa mga katropa, partner. Lagyan nyo na rin ng watermark. No? Para yung watermark is parang maliit lang siya na indication na ito ay sarili mong picture ito. Para pag gagamitin siya ng ibang vloggers, alam ng mga readers nila na sa'yo yun. Nagaling sa'yo. Ang problema, katropang Rafi, kapag kinuha mo sa iba, hindi na nga sa iyo, may sinasabi kasi kapag i-share mo raw yung photo na yan, public domain na yan dapat dapat isaisip mo na kapag naglagay ka ng nag-share ka ng photo or video is public domain na. Pero hindi ibig sabihin na public domain ito. Nasa public na. Nakikita na ng lahat. Hindi ibig sabihin na pag kinuha mo ito, ilalagay mo na sarili mong watermark. Wag ganun. Very practice yun, very unprofessional pala, unprofessional yung kukuha ng ibang picture sa ibang website or sa social media at nilalagyan mo na sarili mong watermark. That's very unprofessional. At hindi lang yung hindi lang yung mga photos, pati siyempre, lalong-lalo na yung mga text. Plagiarism yan at saka yung video. Ngayon, kung kailangan mo na maglagay ng litrato sa iyong post, kung hindi mo maiiwasan at hindi mo alam kung saan nanggaling yung litrato na yon o yung digital photo na yon, ano yung kailangan mong gawin, katropang Rafi? Ito na yun. It goes to my sunod na tip na kailangan bigyan mo ng credit yung materials na kinuha mo sa ibang publication, sa ibang social media. Where credit is due. Kunyari, kumuha ko ng pictures na pinablish ni katropang Ron Villagonzalo, marapat lang na i-credit ko yung lalong-lalo na to, katropang Rafi, kapag kakilala mo yung pagkukuhanan mo, syempre, kausapin mo naman. Sabihin mo na, or kung wala kang pagkakataon na makausap siya, lagay mo sa credit. Lagyan mo ng watermark. Yung watermark mo, yung credit. Yun ang magandang watermark. I-acknowledge natin yung presence ng ating isang katropa, si Ian Bakungan ng therugwriter.com. Katropang Ian, bumati ka. Magandang umaga mga katropa. Paumating at ako'y ngayon dumating. Mukhang naka-off yung mic mo. Magandang umaga mga katropa. Paumanin sa lahat at ngayon ako dumating. Galing pa kasi ang ospital, alam mo naman, malapit ng lumabas ang aking bunso. Madadagdagan na naman ang katropa natin. Madadagdagan tayo ng maliit. Pinag-uusapan namin, katropang Ian, yung mga tips o dapat na gawin ng mga vloggers, no? Hindi lang doon sa pagpunta o pag-participate sa mga events, kundi yung kung ano yung mga dapat nilang gawin sa vlog. Ngayon nandito kami, sinasabi namin,
huwag kang kukuha ng hindi sa iyo. O kumuha ka ng litrato, kumuha ka ng digital photo na sarili mong kuha at yun ang ilagay mo sa In-encourage sa iyong vlog, oo. In-encourage natin sila, katropang Ian, na mag-take sila ng sarili ng pictures dahil hindi sa kung ano paman, dahil ito ay mai-enhance mo yung skill mo sa photography at magagamit mo ito sa kalaunan sa vlog mo. Yan. Kagaya nga ng nangyari sa akin itong mga nakaraang buwan. Akalain mo ba makakuha na ako ng magandang litrato? At syempre, ang nagturo sa akin ng photography ay ang katropa nating si Oo, Rafi dapat, Pedrahita at si Ted Claudio. Pagpatuloy natin yung pagsasanay na ganyan kasi mas mainam na tayo yung sarili natin, yung ilalagay natin sa ating post. At na-enhance pa ang ating skills. Kung hindi lang sa photography, so siguro video, sa Oo, video taking. Oo. Saka 'di ba mga katropa, nararapat lang siguro na kung maganda ang ating pagkakasulat, dapat nararapat Maganda din rin yung magkaroon ng ating, magandang litrato. Oo, so magandang magandang tip to para sa ating mga vlogger. Ang ating oras, mag-break muna tayo, katropang Rafi. Ang oras ay 11:45 ng tanghali. Ito po ang inyong katropa, si Marlon Magtira. Nasa Vloggers Hour po kayo, 11 a.m. to 12 noon. Kayo ay nakatutok sa DWWD 1134 Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Nagbabalik tayo sa Vloggers Hour. Pinag-uusapan po natin ang mga iba't ibang samusaring issue at mga interesadong bagay ukol sa mga vloggers sa Pilipinas at iba pang panig ng mundo. Nag-share po tayo ng mga mahalagang tips para sa mga vloggers na nakikinig. Kasama po natin si Katropang Rafi Pedrahita at si Katropang Ian Bakungan. Ano pa yung ating ibang tips? Meron akong isa pang tip dito, mga katropa, no. Kung nag-cover ka ng event, ito na yun, ito, yung mga kanina, mga basic lang yan. Ito, yung mga importanteng pointers na to, mga katropa, no. Kung nag-attend ka ng event, make sure na maisulat mo yung istorya sa loob ng 24 oras. Kung hindi, mga katropa, panis na yung istorya. Wala nang magbabasa niyan. At ikaw mismo, na nag-cover ng event, tatamlayin ka na, mawawala na yung gano'n mo na isulat yung storya na yan. So, kung nag-cover ka ng event, make sure na within 24 hours, masulat mo ito at ma-publish mo. Mainit-init pa, no? Yung iba nga nakikita ko hindi pa tapos yung event, nakapag-post na sila ng kanilang updates. Siguro yung istorya, dumarating within 24 hours. So, ito yung pinakamagandang practice, no? Actually, matagal na yung 24 hours. Nabanggit natin kanina earlier in our program kanina, Katropang Marlo, na kadalasan yung tayo mga tech vloggers, no? Alam na natin yung storya, alam na natin yung specification ng, for example, ng isang product na ilo-launch. Hinihintay na lang natin yung announcement nung kung kailan siya available at kung magkano yung presyo. Pero yung buong storya ready na. So, minsan, di pa tapos yung event, na-publish na natin yung storya. Pero, kailangan lang, at least within 24 hours, huwag nyo pong palampasin yun. Maging magandang practice natin yun. Kasi kung hindi yun, mawawalan ka na ng ganang sulatin ito. Kasi, pagtingin mo sa social media, nasulat na ng mga ibang katropa mo. Ano? Tsaka Katropang Rafi, sinabi mo yung pagsusulat. Na isulat mo within 24. Hindi ibig sabihin na na-post mo, naisulat mo. Di ba? Bilang mga vlogger, nagbi-build tayo ng ating integrity, nagbi-build tayo ng ating identity. So, nagsusulat tayo, nag-share tayo. So, ibig sabihin tayo kumokopya. So, paano kung
Saan ka tutak tong pinuntahan mong event? 3 sa umaga, 3 sa tanghali, 3 sa gabi, napakasipag mo. Maisusulat mo ba ito ng Well, 24 hours? Teka lang, katropang Rafi. So, ang nagiging practice dyan kadalasan, dahil sa pagnanais mo na mai-post ka agad, kinokopya mo na lang kung ano yung provide sa'yo ng mga nag-coordinate o nag-organize ng event. So, ano bang masasabi mo dito, katropang Ian? Kasi kinakailangan, di ba, binibuild natin ang ating identity bilang vlogger na nagsusulat. Hindi lang basta nagpo-post, nag-update, nagsusulat. So, ano yung opinion mo dito, katropang Ian? Isa sa mga natutunan ko sa mga mentor ko, tulad nila Gian, katropang Gian at katropang Rafi at iba pa, na huwag kang attend ng ganun karaming event kung hindi mo naman kayang isulat talaga. 'Di ba? Yun yung isang magandang solusyon doon. Dahil imposible kung nag-iisa ka na maisulat mo yung siyam na yan dahil pagkatapos ng araw ay pagod ka na. So, titingnan mo muna, kaya mo bang isulat yung event na pupuntahan mo para mabigyan naman ng tamang. Tapos, pagkatapos mong alamin kung ano dapat yung event na pupuntahan mo, i-schedule mo ngayon. Hindi lahat ng nag-iimbita sa'yo ay pupuntahan mo. Oo. Sa experience natin na katropang Ian, sa tingin ko yung 3 events sa isang araw, napaka-heavy na niyan, no? Minsan nga katropang Rapi, yung 2 nga lang nakakapagod na, di ba? Oo. Okay naman na tumanggi sa ibang mga invitation, sa ibang mga press events, no? Wag lang, kasi pag puro ka na lang kung magko-cover ka na ng mga press events na lampas sa 3, mahirapan ka nang maisulat yung story nito sa loob ng 24 oras. Kaya nga lumabas yung mga idea na meron tayong mga contributing vloggers sa ating mga vlog sites. Katulad ni katropang Ian, meron siyang mga contributors sa vlog niya. Mga network of writers. Ito, minsan may mga estudyante gustong mag-contribute at yung mga ibang kaibigan natin, aside from their vlogs, gusto nilang mag-contribute sa ating vlog site. Pwede natin gawin yun, hindi ba? So, hindi yung tayo yung kukuha kagad ng yung task na hindi naman natin kaya. Oo. So, advice lang natin na wag nating i-cover yung hindi natin kaya. Kasi mahirap yung ang nangyayari pa nito, pag pumunta ka sa event, kunyari, nandun ka lang, pakita ka lang, tapos alis ka na kagad, tapos lilipat ka doon sa event, siguro, magkaroon tayo ng sistema. Let's ask our other friends, ating mga vloggers Pwede na kang may na libre. representative vloggers. Oo, na libre ang kanyang schedule. Siya na yung pumunta doon sa kabila. Wag mo i-cover yung tatawid ka lang pagkatapos. So, sa tingin ko, sa akin, hindi magandang magandang tingnan nyo. Kasi nagpunta ka doon sa event para i-cover, hindi mo siya tutunay na mako-cover kapag ilang minuto ka lang. Tapos aalis ka na. Parang celebrity, di ba? Wala doon ang buong attention mo. Dahil nahati, hanggang ano oras ba to? Kailangan ko pang pumunta doon sa isang So, busy-busyhan na tayo niyan. Diba? Oo. So, Pwede naman yung idea nga na meron kang representative vloggers. At yung kaninang, sa mga unang tips natin, katropang Ian, nabanggit ko na kung ikaw magre-represent ka ng isang vlog, for example, hindi ko kayang i-cover yung event ngayon at ikaw ay available, pwede naman kitang ipadala doon sa isang event. Pero kailangan yung istorya, lumabas mo na sa vlog ko. Okay? So, yun. At finally, mga katropang Marlon, pinakamalupit nito, huwag kayong mag-copy and paste ng press release. ayun ang sinasabi ko eh. Hindi ka lang basta magpo-post. Magsusulat ka. Oo. Kaya ka nandun. Basahin mo yung Basta lang makapagtanong nabanggit mo yung walang oo. kakwenta-kwenta ang tanong, di kasing tulad din yan na kinapin paste mo lang yung press release na dala-dala mo. Oo, kaya ganun. Make your presence felt, di ba? Oo. Tapos mga katropa, total na pag-usapan na rin ang pagdalo sa mga events. Gusto nating sigurong tanong, ano ba talaga ang tamang isang halimbawa yung pananamit
Yan, sa pagpupunta ng event. Dahil minsan may napapansin ako, akala mo magsiswimming sa beach. Oo, Yun na, yun na. kanina napag-usapan namin yan kanina nung wala ka pa, no? So, dapat Dress for the occasion. dress appropriately. Yun, Sabi yun. na gano'n, no? So, kung ano yung beach event ka ito, tapos nakabarong ka, baliktad naman. So, ang ano lang dito, mga katropa, dapat yung nire-represent mo yung vlog mo, nire-represent mo yung sarili mo, binibuild mo yung relationship sa mga event organizers. So, dapat lang na na maging responsable ka una sa iyong itsura. At syempre yung pakikitungo mo. Huwag kang basta pupunta sa isang event, hindi ka naman na-invite. So inform mo yung kasi hindi naman makakatanggi itong mga nag-organize ng event, hindi ka naman papaalisin, syempre. Pero kapag ganun palagi yung ginagawa natin, mahirap baka makapag-build tayo ng reputation na gate crasher. Oo, at marami namang paraan para maraming paraan para makita ka o mapansin ka ng mga event organizer. Ayusin mo yung passion mo, ayusin mo yung Ako ba yung sinasabihan mo dito? Hindi, joke lang. sa iyong mga mambabasa. At kung consistent ka, ganito yung ginagawa mo, makakapag-build ka ng reputation na as a vlogger at mabibuild mo rin ng iyong mga followers at babalik-balikan ka ng iyong mga mambabasa. Tapos, pinakita sa akin ni Katropang Rafi yung mga na-i-discuss nyo kanina tungkol sa mga rules and regulations or matamang Mga tips lang to, katropang iyan, kasi hindi naman ito required. Oo. Yung isa gusto ko sana idagdag, pagka pupunta ka, kasi karamihan ng mga vloggers, they are earning money through advertisement. Diba? May mga ganyan. Tulad ni katropang Rafi. Na milyones na yung kanyang kinikita. Or yung ganyan. Milyones sa sa Vietnam. So, may mga iba kasing nangyayari. Ito, naobserbahan ko lang mga katropa. May mga ibang vloggers na pagpunta nila sa event at nakilala nila yung may-ari o yung kumpanya, dumidirekta na sila dun sa kumpanya. Kumbaga, parang nababypass ngayon yung mga PR, PR or yung agency. mga advertising agency. Mga events. Kaya natin nakilala yung may-ari ng kumpanya dahil sa kanila. Huwag naman natin sila ipagwalang bahala. Padaanin natin sa proper channel at kung nakikipag-usap tayo doon sa may-ari at meron tayong palitan ng email o mensahe, nararapat lang siguro na ipaalam natin kung doon sa nag-imbita sa atin. Ayun. So, wag nating i-bypass kasi yun ang means of our connection para doon sa produkto. So bigyan naman natin ng recognition, no? I-respect natin yung connection na nagawa. Vlog din ito mga katropa. So magkakaroon tayo ng mga vlogs sa www.com.ph, lalong-lalo na ang ating vlog tungkol sa mga kawal na Pilipino na masasabi nating bayani, ang www.com.ph/bayanihan. O, katropang iyan. Magandang umaga mga tropa at makinig ulit tayo
sa susunod na linggo. Suportahan natin ang Vloggers Hour dito sa DWWD 1134 kHz. Ito po ang inyong katropa, si Marlon Magtira. Kasama ko po si katropang Rafi Pedrahita at Ian Bakungan. Nakatuto kayo sa 1134 DWWD Katropa Radio. Binabati po natin ang ating Armed Forces of the Philippines na Chief of Staff General Emmanuel Bautista, at happy birthday din sa ating Commanding General ng Philippine Army, ating si katropang Noel Cobalies, at ang ating Commanding General ng CRSA AFP. Magandang umaga, sir, Brigadier General Rolando Runco, at ang ating mga kasama dito sa loob ng istasyon, si Leonor Hanap. Magandang umaga mga katropa. Ang oras po ay alas 12 ng tanghali. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo.